Hello guys! Hello para sa lahat ng Taurus. Taurus, alamin natin ang next 6 months reading para sa'yo. This is general reading, love, relationship, money, career, spiritual, or anything na makaka-resonate sa'yo. So Taurus, maraming salamat doon sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel. Doon sa mga bago at dati kong subscribers, thank you sa inyong lahat. Doon sa mga bago, huwag niyong kakalimutan na i-like and share and subscribe ang ating mga videos ang ating channel, Nakapalaran 888. And huwag niyong i-skip yung ads, okay? Okay, so number 31 is 4, Taurus. 4 is stability, emotional stability, financial stability. But meron ditong forgiveness. So for the next 6 months, this is from July until December. Sinasabi ng barahan na kailangan mong patawarin ang sarili mo. Unang-una yung sarili mo, yung decision making mo. Or patawarin yung tao na nagkasala sa'yo. Or taong kumbaga naging dahilan ng mga paghihirap mo. A blessing of forgiveness, 31, is stability. So through forgiveness, dahil sa pagpapatawad na ito, dahil sa reconciliation na to, or sa renewal ng relationship na to, posibleng magkaroon ng stability ang iyong sariling pamumuhay, like family, your foundation, or kano pa man. Okay, thank you. Okay, Taurus. Okay, fertility. Kumuha pa tayo ng isa. And, wow, lights. Taurus. And, kunin natin yung third deck mo dito, kung ano yung gustong sabihin sa'yo. Okay. Commitment. Okay. Taurus, sinasabi ng baraha sa'yo na possible na mayroong new relationship, or maybe may relationship ka na, level up na yung relationship, living together to, mag-live-in, or maybe magpapakasal. Or maybe business, pwedeng may ibang Taurus na magsisimula ng kanilang business for the next 6 months. Or maybe may isang Taurus talaga na ikukumit niya yung sarili niya sa trabaho or sa relationship. These two cards naman is fertility number 3. Isang selebrasyon ang posibleng magaganap para sa buhay mo, Taurus, kasi maraming magsisimula. Yun na nga, sabi ko, maybe may mga relationship na magsisimula, may baby na parating, may magbubuntis, may bagong ideya, bagong mindset, healthy lifestyle, bagong mga tao sa paligid mo na susuportahan ka or tutulungan ka sa kung ano man na kailangan mo. And number 19 is 10. This is completion, this is accomplishment, achievements. Sinasabi ng barahan na may makikita ka ngayong 6 months na to na susunod na 6 months. Makikita mo yung liwanag. There's a light sa end of the tunnel. Or maybe there's an answer sa kung ano man ang mga question mo sa buhay. Or parang sinasabi, this is clarity, this is liwanag, answers, confirmations, lahat ng klase ng sagot na dito, outcome, or kung ano man tong result. So, sobrang exciting kasi sinasabi ng baraha sa'yo na kung ano man daw ang sisimulan mo sa 6 months na yan, ay posibleng magdadala to sa'yo ng positive result, ng liwanag, ng kumbaga ng confirmation sa buhay mo, or magdadala sa'yo ng clarity. Okay, Taurus. Okay, Taurus, first 2 cards, second 2 cards. Okay. First 2 cards dito sa last deck ay 3 of Pentacles and then 6 of Wands. Wow, ang ganda. And then the Tower and 8 of Pentacles. So, yon. Taurus, sinasabi ng baraha sa'yo dito na sa next 6 months na to, possible na ikaw ay busy sa pag-a-apply ng trabaho.
humihingi ka ng mga advices from individuals na alam mo na may pinagdaanan or pinagdaanan yung pinagdadaanan mo sa ngayon. So, you're asking for help or you're asking for strategy for, like for example, mga techniques or steps kung paano ka makakapasok sa company na to, or maybe you're asking for what do you call this, for assistance, parang ganon, like nagre-research ka, naghahanap ka ng company na talagang compatible sa kakayahan mo, parang ganon. And sinasabi ng bara sa'yo dito na kung itutuloy mo etong ginagawa mo or gagawin mo tong pagsasaliksik, paghahanap ng trabaho, searching for empowerment or searching for stability na ginagawa mo dito, possible na magtagumpay ka dyan. Kumbaga, syempre dadaan ka sa paghihirap Kasi lalo kung first time mo mag-apply ng trabaho, or first time mo sa ibang bansa, or first time mo sa isang lugar, talagang mangangapa ka sa dilim, 'di ba? Lahat ng tao dumaan sa ganyan. So, huwag kang matakot. Okay, yun yung gagawin mo, huwag kang matatakot, and isipin mo na hindi lang ikaw ang dumaan sa ganyang klaseng sitwasyon. Yung halimbawa, first time mo sa city, first time mo sa Maynila, first time mo sa ibang bansa, mangangapa ka talaga kasi mag-a-adjust ka. So, dito sinasabi na yun, adjusting period ka sa 6 months na to. So, kailangan mong maging strong, courageous, maging motivated ka and determinado. And 6 of Wands, sinasabi ng 6 of Wands dito na lahat ng yan na gagawin mo, sisimulan mo, ay magdadala yan sa'yo ng victory and success, recognition, awards, rewards, and victory. Diba? Stability. And dito naman sa trabaho, sinasabi ng baraha sa'yo yun. If bago ka sa company, bago ka sa bansa, bago ka sa trabaho, basta bago ka, kasi fertile to fertility Kung ano man yan na pagbabago na ginagawa mo sa ngayon, nag-a-adjust ka pa lang. So, wag kang susuko. Kasi parang feeling mo, like for example, nasa training period ka pa lang, 6 months pa lang, like for example, kung ang training mo ay 6 months, so from July until December, or from August until January, syempre, makakaramdam ka ng iba. Weird yun diba? Yung parang feeling mo, gusto mo nang sumuko. But sinasabi ng baraha sa'yo dito na continue lang. I-continue mo lang kung ano yung pinagdadaanan mo sa ngayon. Kasi yun nga sabi ko sa kanina, hindi lahat tayo dito sa mundo nakaranas ng ganyang klase ng sitwasyon. Yung parang, pag nagsisimula talaga tayo, sobrang mahirap. Sobra. Yun yung pinaka mahirap na step sa buhay natin is yung pagsisimula. Like, simulan natin sa baby. Diba? Yung baby, pagsimulang maglakad, pagsalita, pagkain, diba? Naduduwal pa. So, parang ganon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na if you will experience mga hardships or mga dapat i-overcome sa trabaho, may mga katrabaho ka na sobrang masasama ang ugali, nagpa-power trip, or may mga kapamilya ka na hindi naniniwala sa'yo, just let it go. Okay? Just let go and just focus sa kung ano yung ginagawa mo or gagawin mo sa ngayon. Okay. Merong the devil tayo dito, and merong king of wands. So, yun na nga. Ang isa sa mga possible na hindrances, or maybe kailangan i-overcome mo, is yun na nga, yung maybe sa loob ng trabaho, pwedeng ibuli ka, or maybe sa loob ng pamilya, pwedeng ibuli ka, or maybe, like for example, kasi, ang nakikita ko sa'yo dito, Taurus, maybe you are married or you have family members, like yung parents mo, yung siblings mo, masyado silang selfish, siguro. So, if ikaw yung breadwinner, or ikaw lang yung nakapagtapos sa pamilya, ilalagay nila sa balikat mo itong obligations na ito. So, wag kang papayag, okay? Mag-iingat ka, kasi may magician dito Sinasabi ng baraha, may mga tao sa paligid mo na parang feeling nila, ang bilis lang maghanap ng trabaho. Akala nila, yung mga pera na nakukuha mo is dumadaloy lang yan sa kamay mo na hindi mo pinagpapaguran. And yung mga magician na to sa buhay mo is, sila yung mga, like for example, siblings mo, parents mo, karelasyon, in-laws, kung may asawa ka na. And yung mga taong yan, umaasa sila sa'yo. Hindi nila alam kung gaano kahirap, gaano kasakit, gaano
yung paghihirap mo sa trabaho para makuha mo lang yung sweldo mo. But ang mga taong to ay wala silang pakialam kahit mahirapan ka, kahit ganito ganyan. And yung mga taong yan, sa panahon na naghahanap ka ng trabaho, sa panahon na walang-wala ka, hindi mo sila maaasahan. But ngayon, if this next month ay magkakaroon ka ng trabaho, mapopromote ka, or magkakaroon ka ng financial success, asahan mo na sila ang magiging center mo. Kasi sila yung parang makikita mo na gustong makipag-share ng success mo. And if hindi mo sila pagbibigyan, aawayan ka nila. If hindi mo sila pagbibigyan, possible na gumawa sila ng gulo sa buhay mo. And pag-uusapan ka nila, iba-backstab ka nila. Okay? So comment down below if you resonated. Kasi ang nakikita ko dito, nakakaawa ang Taurus na to, lalo na sa mga fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, Virgo, and Libra. Okay? Nakakaawa kayo sa mga taong yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, magsasuffer kang mag-isa sa pag-a-apply ng trabaho. Magsasuffer kang mag-isa sa pagsisimula sa buhay. But once na nakamit mo na yung success, yung mga taong ito na sugarol, may bisyo, yung mga tambay na yan sa pamilya mo, yung mga naghihintay lang ng swerte, sila ang makikipag-share ng success mo. So, yung kinikita mo, kailangan mong hatiin para sa kanila, sa mga taong yan. Sorry sa word, pero eto yung nakikita natin na energy. And if hindi mo sila pagbibigyan, aawayan ka nila, mag-uusapan ka nila, sasabihin nila, lumaki na yung ulo mo, naging mayabang ka na. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!